Ang sabi nila ay kaya kang talikuran ng buong mundo pero hindi ka iiwan ng iyong pamilya. Pero paano kung sila pa ang unang bumitiw sa iyo? Bago ang lahat ay gusto ko munang ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Roger, taga Montalban, Rizal. Panganay ako sa 3 magkakapatid at matagal nang pumanaw ang aking ama. Mag-isa kaming iginabang ng aming ina sa pamamagitan ng pagkakatulong. Ngunit noong mga nakaraang araw ay hindi na sumasapat sa amin ang kanyang ipinapadala. Doon ko nalaman na adik na pala siya sa pagsusugal at halos doon na napupunta ang lahat ng kanyang sweldo. At hindi lamang yon, nagkaroon din siya ng mga utang kung kani-kaninong mga tao kaya lalo siyang nabaon sa utang. Nang malaman ko ngayon ay pinagsabihan ko siya. Sinabi kong tigilan na niya ang pagsusugal at pag-utang ng kung kani-kanino dahil sa bandang uli ay lalo lamang kaming mahihirapan. Pero hindi niya naiintindihan ang aking punto. Ang sabi niya ay kung hindi raw siya uutang ay wala raw siyang may papadala sa amin at wala raw siyang may pambabayad sa iba niyang utang. Sinabi ko sa kanya na nagtatrabaho naman siya kaya may papadala siya kahit papaano. Ang sagot nito ay wala nang natitira sa sweldo niya dahil ipinambabayad daw niya yon sa iba pa niyang mga utang. Kapag ganito na ang usapan naming dalaway nagpapaikot-ikot na lamang kami dahil hindi niya maintindihan ang aking punto o pinipilit lamang niyang huwag intindihin para masabing tama pa rin ang mga pinaggagawa niya. Hanggang sa maiinis na lamang ako at papatayin ko na lamang ang tawag dahil umaandar ang metro at baka singilin pa ako ng mahal sa tindahan. Dahil rin sa ginagawa niyang yon, may napipilitan akong magtrabaho habang nag-aaral. Iyon lamang kasi ang tanging paraan upang makaraos kaming magkakapatid sa pang-araw-araw nang hindi ko kinakailangan tumigil sa pag-aaral. Kung ano-anong mga trabaho na lamang ang pinapatos ko, wala rin kasi akong karapatang mamili dahil kakaunti lamang ang trabahong nababagay sa akin. Dahil na rin sa sobrang siksik ng aking oras sa pag-aaral, kaya puro lang extra ang pinapasukan ko, yung mga hindi may higpit sa oras, pati na mga pakyawan. Tulad ng pagtitinda ng yosi, pagpasok sa mga patahian, minsan ay pati pag-harvest na rin ng manok. Halos hindi na nga ako matulog makaraos lamang. Akala ko'y dahil sa mga sakripisyo ko'y magiging kalugod-lugod ako sa paningin ng aking pamilya. Ngunit hindi pa pala sapat ang lahat dahil sa mga taong makasarili. Isang araw ay habang pauwi ako sa bahay, nakasalubong ko ang isa sa aking mga kaibigan, si Joel. Kinamusta niya ako kasi matagal na raw niya akong hindi nakikita at hindi raw niya alam kung ano nga bang balita sa akin. Sumagot naman ako at sinabing ayos lang naman ang lahat. Humihinga pa naman at pilit na kinakaya ang pagsubok na dumating sa aking buhay. Ikinuwento ko na rin sa kanya ang lahat ng nangyari kaya hindi na niya ako nakikita. Madalas ay madaling araw ako kung umuwi at natataon lamang na inuumaga ako ngayon dahil hindi ko namalayan ng oras. Nagulat siya nang marinig ang aking kwento. Hindi raw niya akalaing may matindi pala kaming problema sa pera dahil ang kapatid ko raw na si Junjun ay kuntodo pa sa paggastos. Lagi raw nasa galaan kasama ng kanyang nobya. Lagi rin daw niyang nililibre ang kanyang mga barkada at animoy congressman daw ito sa inuman. Sinabi ko naman sa kanya na baka namamalikmata lamang siya kasi wala nga talaga kaming pera at hindi naman kami pinapadala ng aming inay. Saka sapat lamang din ang pambaon ng ibinibigay ko sa aking kapatid. Pero ang sabi ni Joel ay hindi raw siya nagkakamali. Kapatid ko nga raw talaga iyon at palagi niya itong nakikita. Nakakausap niya nga raw ito minsan at sinasabing galing daw ang pera sa kanyang pagdiskarte. Sa sinabi ni Joel ay medyo kinutuban na ako. Hindi naman kasi nagtatrabaho ang aking kapatid at wala siyang ibang alam na gawin. Napakatamad nga niya sa bahay at hindi mautusan kaya nakapagtataka marami siyang pera. At sinasabing galing daw iyon sa kanyang diskarte. Dahil doon ay nagpaalam na ako kagad kay Joel at nagpalusot na lamang na inaantok na ako. Pagkatapos ay dumiretso na ako sa bahay at agad na hinanap ang lagayan ko ng ipon. Kinakabahan pa ako nang buksan ko ang aking aparador dahil may napansin akong kakaiba. Hindi kasi ganun ang pagkakaayos ng iniwan ko ito kagabi
at parang may gumalaw sa mga gamit ko. Nang kunin ko na nga ang bag na pinaglalagyan ko ng pera ay napansin ko na parang lumipis ito ng bahagya. Nang buksan ko ito'y may pera pa naman ngunit kakaunti na lamang. Binilang ko pa para makasigurado pero kulang talaga. Napakalaki ng kulang. Nasa mahigit 20,000 rin ang nabawas. Ipon ko yun para paghandaan ng pagsusulit sa paaralan upang hindi ako rumakit ng 1 buwan at maging tutok lamang sa pag-aaral. Dahil sa natuklasan ko'y bigla na lamang ako nakaramdam ng matinding galit. Pati ang aking mga kalamnan sa katawan ay nanginig na rin. Gusto kong ilabas ito kaagad. Kaya ginising ko na si John upang kumprontahin yon. Tinanong ko siya kung bakit niya ako kinukupitan. Galit na galit ako at gusto ko siyang saktan ng mga sandaling yun pero pinipilit ko pa rin magtimpi. Hindi siya sumagot ng matino at pilit pa rin siyang nagmamaang-maangan. Ganito talaga ang pinakaayaw ko. Yung galit na ako pero kailangan ko pa rin magpaliwanag kahit alam naman naming dalawa ang katotohanan na huling-huli na siya. Kahit inis na inis ay sinabi ko pa rin ang lahat ng aking natuklasan at kahit na ganun ay pilit pa rin siyang nagmamaang-maangan. Doon na ako nawala sa aking sarili at hindi ko na nakontrol ang aking damdamin. Nagwala na ako ng mga sandaling yun at ibinabalibag ko na ang lahat ng mahuwakan ko na malapit sa akin. Sinabi ko ang lahat ng aking sakripisyo na halos hindi na ako natutulog upang masuportahan lamang sila. At kung para saan sana ang perang nilustay niya pero walang epekto yun sa kanya. Siya pang nagalit sa akin at sinabing lagi na lamang siyang napagbibintangan. Sinabi ko naman na hindi ko siya pinagbibintangan dahil may pruweba ako. Sinabi naman niya na wala iyong katotohanan at puro pambibintang lamang. Wala naman raw akong ibang nakikita kundi lamang siya. Lalo lang ako nag-apoy sa galit dahil sa mga sinabi niya. Inis na inis ako dahil tila ba nagpapaikot-ikot lamang kami. Kahit na anong sabihin ko'y patuloy lamang siya sa paghuhugas kamay kahit na malinaw naman ang aking mga ebidensya na siya ang kumukuha ng pera ko at gumagasta nito sa mga walang kabuluhang bagay. Sumigaw na lamang ako ng malakas at muli kong pinagtatapon at pinagbabasag ang kung anumang mahawakan ko at nang mapagod na nga ako'y napaupo na lamang ako habang naghahabol ng hininga. Napahiga na lamang din ako at nagsipaglabasan na rin ang masaganang luha mula sa aking mga mata. Muli kong binanggit ang mga salitang saan ako nagkulang at bakit nangyayari sa akin ang mga bagay na ito. Naging mabuting kapatid naman ako pero bakit ganito ang sinusukli sa akin? Hindi ko inaasahan ang mga sumunod na pangyayari. Lumabas ng silid ang aking kapatid at pagbalik niya ay may daladala na pala siyang kutsilyo at galit na galit itong itinarak sa lupa katabi ng buka ko habang ako ay nakapikit. Napamulagat na lamang ako dahil sa tunog. Dahil sa pagkagulat ay natigilan ako ng ilang sandali. Matapos yun ay tumayo na ako para patulan ang hamon niya ngunit nang mapansin niya na hindi niya ako masisindak ay kumaripas agad siya ng takbo palabas ng bahay at hindi ko na siya naabutan. Sa sobrang sama ng loob ko'y nag-alsabalutan na ako kaagad. Hindi na ako nagpaalam pa sa nanay ko dahil masama rin ang loob ko sa kanya. Kayang-kaya ko naman buhayin ang aking sarili kahit saan ako pumunta. Sawang-sawa na rin akong mag-alaga ng mga walang utang na loob kahit na kapatid ko pa rin sila. Nang makaalis nga ako'y saka ko lamang naisip kung saan ako pupunta. Gusto kong magpakalayo-layo yung hindi nila ako mahahanap. Gusto ko yung tawid dagat. Saka ko naalala ang aking pinsan na nakatira sa Samar, si Ate May. Hindi naman talaga siya taga Samar. Mula rin siya sa Montalban pero nakapag-asawa siya ng taga roon at doon na rin piniling manirahan. Nang tatawagan ko na sana siya biglang sumagi sa isipan ko na baka hindi siya pumayag kaya naman pinigilan ko muna ang aking sarili at inisip na tatawagan na lamang siya kapag nasa Samar na ako. Para kahit kontra man siya wala na siyang magagawa dahil naroon na rin ako. Agad akong pumara ng bus tungong Maynila at habang nasa bus ay saka ko pa lamang naisip-isipan tungkol sa mga nangyari. Kung ano bang darating sa aking kinabukasan. Masakit din sa akin ang gagawin ngunit kailangan ko pa rin ng dangal para sa aking sarili. Hindi ako papayag na bastusin pa ng aking kapatid. Gusto kong maisip nila na kailangan talaga nila ako para mabuhay.
Gusto kong maranasan nila ang hirap na dinaranas ko sa pang-araw-araw para lamang may maihapag sa mesa at may pambaon sila sa kanilang pag-aaral. Sana talaga'y tama ang ginagawa ko dahil wala na akong balak na umatras pa. Kung ginawa ko kasi yon, baka ulit-ulitin lamang nila akong bastusin. Habang nag-iisip ay hindi ko na malaya na nakarating na pala ako sa aking patutunguhan. Bumaba na ako ng bus at nagtanong-tanong kung paanong pumunta ng Samar. Hindi pa kasi ako nakakapunta doon kaya hindi ko alam kung paano nga magbiyahe. May mga nagmagandang loob naman na nagturo sa akin ng daan. Pero sa mga panahon ngayon ay mahirap magtiwala sa mga tao dahil marami na rin ang mga manloloko. Hindi lamang isang tao ang aking pinagtanungan. Marami sila't pare-pareho lamang ang sinagot at ang iba naman ay mali-mali ang itinuro. Ayon sa iba'y kailangan kong sumakay ng bus tungong Sorsogon at doon pa lamang raw ako sasakay ng bapor upang makatipid. Kaya naman hinanap ko ang terminal patungo ron. Muli ako nagtanong-tanong sa mga tao hanggang makarating sa terminal. Ako kasi yung taong hindi nahihiyang magtanong-tanong kung kani-kanino. Kaya naman malakas ang loob ko na hindi ako maliligaw kahit saan ako mapunta. Nang makarating ako sa terminal ay agad ako nagtanong kung saan ako bibili ng tiket at tinuro naman nila sa akin yon. Nagtanong ako kung magkano at nagulat ako dahil kulang-kulang 3,000 pala yon. Muntik na akong magdalawang isip sa aking binabalak ngunit tinibayan ko ang aking loob at nagtiwala ako sa aking sarili na makakaya ko ito. Agad kong binili ang tiket upang hindi na magbago ang isipan ko at agad na rin akong sumakay ng bus. Ilang oras na paghihintay bago tuluyang bumiyahe. Mag-alas 8 na yun ng gabi. Maganda yun para sa akin dahil nalaman kong humigit kumulang 10 oras din ang biyahe doon. At siguradong umaga na kami makakarating sa paroroonan ng bus. Habang bumabiyahe nag-isip ako kung ano bang sasabihin ko sa aking pinsan na si Ate May. Naisip kong huwag bigyan ng masamang larawan ng aking pamilya sa kanya dahil para sa akin ay iyon ang tama. Hangal lamang ang taong maninira ng iba para sa sariling pag-angat. Nakatulugan ko na ang pag-iisip at nagising na lamang ako dahil sa paghalik ng init ng araw sa aking balat. Malapit na rin kaming bumaba ng mga sandaling yon. Hindi na ako natulog. Tinignan ko naman ang mga puno sa paligid at muling naisip kung tama ba ang ginagawa ko. Kinukonsensya pa rin ako sa pag-iwan ko sa aking responsibilidad bilang panganay. Parang nagtatalo ang puso't isipan ko. Sabi ng puso ko'y bumalik ako para ayusin ang lahat ng nasira. Ngunit sabi naman ng isipan ko'y huwag na. Kailangan nilang matuto. Hindi yung puro ako na lamang ang umiintindi sa lahat. Pinili kong sundin ang sinasabi ng aking isipan at nagpatuloy. Ilang sandali pa'y dumating na ang bus sa terminal kaya bumaba na rin ako. Nilakad ko na lamang rin mula roon ang Matnog Port kung saan ako sasakay patungong Samar. Pagbaba ko sa bus ay naramdaman ko ang init ng araw na para bang hudyat sa panibagong kabanata ng aking buhay. Bagong kabanata na may bitbit ng sakit mula sa nakaraan. Pero nag-aalangan pa rin akong magpatuloy. Paano kung ayaw pala ni Ate May na magkaroon ng intindihin? Ano nang mangyayari sa akin? Paano kung pabalikin niya na lamang ako? Wala pa naman akong sapat na kaalaman sa lugar na yon. Pati na rin sa kanilang lingwahe. Kaya ko kayang mabuhay ng mag-isa doon? Habang nag-iisip ay nilapitan ako ng isang matandang babae. May dala-dala itong sako at sa tingin ko'y mga kalakal ang laman noon. Madungis kasi ang matanda at may pagkapayat pa. Mukhang hindi ito nakakakain ng maayos at nagpapalaboy-laboy lamang ito dito sa terminal ng Sorsogon. Tinanong niya kung may pera ba ako. Pangkain lamang daw dahil gutom na siya. Hindi pa rin ako kumakain ng mga sandaling yon mula noong nakaraang gabi dahil sa biyahe. Awang-awa rin ako sa matanda. Pero binabudget ko rin naman ang aking pera lalo na't hindi ko pa alam kung magkano pa ba ang aabutin ng aking pagbiyahe patungo kila Ate May. Kahit na ganun ay pinili ko pa rin gumawa ng mabuti. Tinanong ko ang matanda kung may alam ba siyang malapit na kainan at ililibre ko na lamang siya. Gutom na rin kasi ako noon. Sumagot naman siya at sinabing mayroon daw. Dinala nga niya ako ron. Simpleng kainan lamang yun at parang nakadisenyo talaga para sa mga biyahero. Abot kaya rin ang mga pagkain kaya hindi na gaanong masakit sa bulsa. Medyo may kalayuan nga lamang ito sa pier pero mas mabuti na rito
dahil mas mahal daw ang mga bilihin sa banda roon. Nagpasalamat naman ako dahil sa mas mura niya ako dinala. Sinabi naman niyang sa tagal na raw niyang nagpapagala-gala rito ay alam na niya ang lahat ng mga murang makakainan. Sinabi ko sa matanda na pumili na siya ng kanyang pagkain at magpakabusog siya dahil babayaran ko yun lahat. Nagpasalamat naman siya at sinabing ako raw ang unang taong gumawa nun sa kanya. Habang kumakain ay hindi ko mapigilang tumingin sa matanda. Ang bilis niyang kumain at para bang mauubusan. Mukhang gutom na gutom nga talaga siya. Habang pinagmamasdan siya, hindi ko pa rin mapigilang isipin ang aking ina at mga kapatid kung kumain na ba sila. Kung masarap din ba ang kanilang ulam o kung may niluluto pa ba sila. Napansin naman ako na matanda at tinanong kung bakit ako malungkot habang nakatitig sa kanya. Hindi ako magaling magtago kaya agad kong sinabi ang aking iniisip. Pagkatapos itinanong niya ako kung bakit ko sila iniwan. Gayong mahal ko naman pala sila at palaging iniisip. Nang sabihin niya yun ay bigla akong napakwento. Sinabi ko sa kanyang lahat ng pinagdaraanan ko sa buhay, pati na rin ang dahilan kung bakit narito ako ngayon sa Sorsogon at patungo ng Samar. Nakakaawa naman daw ako, sabi ng matanda, dahil sa murang edad raw na pagdaanan ko ang mga bagay na yon at sa sarili ko pang pamilya. Pero imbis na isumpa ko sila, iniisip ko pa rin ang kapakanan nila. At kahit na hindi raw ako sigurado kung hanggang saan naaabot ang pera ko, ay hindi raw ako nagdalawang isip na pakainin siya. Bibihira daw ang mga taong kagaya ko na may mabuting puso at handang tumulong sa mga nangangailangan. Balang araw daw ay kusang magbabalik sa akin ng mga kabutihang aking ginawa. Sinabi ko naman na malabong mangyari yun dahil hindi naman talaga ako mabait. Nagwala nga ako at muntikan ng masaktan ng aking kapatid. Sinabi rin ng matanda na nadala lamang ako ng aking damdamin at hindi ko sinasadya ang lahat. At ngayon daw na nakaalis na ako, imbis na sarili ko raw ang isipin ko'y sila pa rin ang iniisip ko. Isa pa raw ay hindi pa ako nag-alinlangan tumulong sa mga nangangailangan. Higit pa sa aking sarili, kaya masasabing may mabuti daw akong puso. Hindi na lamang ako umimik at hinayaan na lamang siya. Bigla ko naisip na alam na niya ang aking kwento ng buhay pero hindi ko pa alam sa kanya. Tinanong ko ang matanda kung bakit nga ba siya nasa ganong sitwasyon. Nangangalakal at palaboy-laboy lamang sa terminal. Sumeryoso naman ang tingin ng matanda at pagkatapos inilunok niya ang pagkain na nasa kanyang bibig. Nagulat ako sa sunod na nangyari dahil imbes na magsalita at magkuwento iba ang kanyang ginawa. Umakto siya na parang isang baliw. Nagwala siya at kung ano-ano na lamang ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig. Agad namang lumapit ang isang serbidor sa tindahan at sapilitan siyang inilabas doon. Awang-awa ako sa matanda dahil hindi ko alam ang nangyari sa kanya at baka ako pang naging dahilan kung bakit siya nagkaganon. Kaya nasabi ko na lamang na sana'y hindi na ako nagtanong pa. Matapos yun ay nilapitan ako ng serbidor at tinanong kung ayos lamang ba ako o sinaktan ba ako ng matandang yon. Sinabi ko na ayos lang naman ako at wala naman siyang masamang ginawa sa akin. Tinanong ko naman kung kilala ba niya ang matanda. Kani-kanina lamang kasi maayos siyang kausap at napakabait niya. Bakit bigla siyang nagkaganon? Sinabi ng serbidor na ganon na talaga ang matanda na yon at kailanman ay hindi raw siya naging matino. Nagulat nga siya sa akin nang sabihin ko yon. Palagi raw iyong nagwawala at pinagmumura lahat ng tao, lalo na kapag namamali mo siya at hindi binibigyan. Yung ibang araw ay pinapanalangin pa siyang maaksidente. Babawalan nga raw sana nila ito kaninang pumasok pero nahihiya lamang sila sa akin at baka sumama pa raw ang tingin ko sa kanila. Pero nang magsimula na raw itong magwalay saka na sila gumawa ng hakbang. Nagpasalamat naman ako sa kanilang ginawang pagligtas sa akin pero hindi ko pa rin maiwasang maawa sa matanda. Lalo na't ganun na pala ang trato ng mga tao sa kanya. Hindi ko alam kung bakit siya nagkaganon. Matapos ang lahat ay lumakad na ako patungong pier. Hinahanap ko pa noon sa daan ang matandang babae habang naglalakad ako pero hindi ko na ito makita pa. Medyo ninenervyos pa nga ako dahil sa nangyari dahil baka kasalanan ko talaga kung bakit siya nagkaganon. Mga ilang lakad pa ang lumipas at nakarating na ako sa Matnog Port. Hindi na rin ako nagsayang pa ng oras
at agad na bumili ng tiket para sa barko. Nagulat pa ako at 200 lamang palang bayad. Iniisip ko kasi na baka mas mahal pa sa bus ang babayaran ko. Matapos makakuha ng tiket ay didiretso na sana ako sa hintayan, ngunit sinabihan muna akong magbayad para sa terminal. Hindi ko alam na may bayad din pala yun, kaya nagtanong-tanong ako kung saan magbabayad at itinuro naman nila yun sa akin. Matapos makapagbayad ng 20 piso ay dumiretso na ako sa hintayan at naghantay na matawag ang barkong sasakyan ko. Hindi naman iyon nagtagal at umabot lamang ng 15 minuto. Pagsakay ko sa barko ay muli akong napatingin sa terminal. Nakita ko ang kaanak ng ibang mga pasahero na hinahatid pa ang mga yon. Pero ang pumuko sa aking atensyon ay ang matandang babae na pinakain ko kanina. Nakatingin siya sa akin habang nakangiti. Hindi yung ngiti na para bambaliw, kundi ngiti ng isang kaibigan habang nagpapaalam sa kanyang kaibigang aalis. Nagulat ako noon kaya ako kinusot ang aking mga mata at nung muli ko siyang tignan ay hindi ko na siya mahanap pa. Inilibot ko muli ang aking mga mata upang siya hanapin pero hindi ko na talaga mahagilap ni anino niya, kaya naman pinabayaan ko na lamang at naghanap na ako ng mauupuan. Unang beses ko itong sumakay ng barko kaya kabado ako at medyo nahihilo rin. Pinagmasdan ko ng mabuti ang dagat, ngunit na magsawa na ako ay bumalik na lamang ako sa aking kinauupuan. Mabuti na lamang at kulang 2 oras lamang ang biyahe, kundi ay masusuka talaga ako. Pagbaba ko sa Allen Northern Samar ay nagtanong-tanong muna ako kaagad kung saan ang sakayan patungo sa lugar nila Ate May. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng lugar na yun pero dito lamang din yun sa Northern Samar. Mababait ang mga taong napagtanungan ko, kahit na hindi sila gaanong makaintindi ng Tagalog ay pilit pa rin nila akong tinutulungan patungong terminal. Sa mga sandaling yun ay mahigit 2,000 na lamang ang pera ko pero panatag na ako dahil alam kong hindi na yun mauubos pa at may magagamit pa ako bilang panimula sa aking pagbabagong buhay kina Ate May. Sa pagkakataong ding yun ay hindi ko pa natatawagan ang aking pinsan. Gusto ko kasi tatawagan ko pa lamang siya kapag isang biyahe na lamang ang layo ko sa kanila. Mga 2 biyahe pa kasi ang bubunuin ko. Makalipas ang ilang sandali ay nakasakay na ako ng bus papunta sa bayan na sumasakop ng lugar nila Ate May. Nag-aantay na lamang ito ng pasahero para makabiyahe. Kinakabahan pa rin ako ng mga sandaling yon. Magkahalong takot at pananabik ang nararamdaman ko. Pagkasabik dahil malapit na matapos ang aking biyahe at takot naman dahil hindi ko pa alam kung tatanggapin ako ni Ate May o hindi. Dahil doon ay nag-isip na rin ako ng aking gagawin kung hindi man ako matanggap ni Ate May. Ang gagawin ko na lamang ay magtutungo ng palengke at doon ay hahanap ng trabaho. Mas maganda iyong may libreng matutuluyan dahil iyon talaga ang aking kailangan. Kung wala man ako mahanap ay gagamitin ko na lamang ang aking natitirang pera upang maghanap ng mauupahan. Ilang sandali lamang ang lumipas ay umandar na nga ang bus. Dahil sa pag-iisip ay hindi ko na malayang puno na pala ito. Medyo mahaba-habang biyahe na naman ito kaya naman kinakailangan kong libangin ang aking sarili. Pero imbis na maglibang ay nakatulog naman ako. Nalingat na lamang ako nang huminto ang bus na may bumabang mga pasahero. Nang buksan ko ang aking mata, nagulat ako dahil sobrang dilim ng daan at tila ba gabi na. Kinwestiyon ko rin ang aking sarili dahil tanghali pa lamang kaninang umandar ang bus, bakit biglang naging gabi kaagad. Bigla tuloy nagising ang aking diwa dahil sa pagkagulat at pinuntahan ko ang konduktor. Tinanong ko kung lumampas na ba kami sa bababaan ko, pero parang wala siya sa kanyang sarili. Hindi ito sumasagot. Sabi niya hindi pa raw. At nang tanungin ko naman siya kung nasaan na kami, diretso lamang siyang sumagot ng biringan. Habang kausap ko siya, naramdaman kong sasabog na ang pantog ko kaya nakiusap naman ako kung pwede munang magbawas. Hindi pa naman kasi umaandar ang bus. Pumayag naman siya at sinabing bilisan ko na lamang. Pagkarinig ko noon ay agad akong bumaba ng bus at tatanungin ko na sana ang mga bumaba kung saan pwedeng umihi pero hindi ko na sila naabutan pa. Hindi ko rin alam kung bakit pero bigla na lamang silang naglaho mula sa kakahuyan. Nang hindi ko na talaga sila mahanap ay hinayaan ko na lamang. Agad na lamang ako nagtungo sa mga punong kahoy upang umihi. Masyado na kasing mabigat ang nararamdaman ko. Nang makaraos ay dali-dali akong bumalik sa daanan
pero wala na ang sinasakyan kong bus. Kung minamalas ka nga naman, naroon pa man ang telepono, wallet at lahat ng gamit ko. Hindi ko na alam ang aking gagawin ng mga oras na yon. Halo-halo na rin ang nararamdaman kong emosyon pero ang pinaka nakalalamang ay galit. Galit na galit ako sa konduktor at tsoper ng bus na yon dahil iniwan nila ako sa lugar na wala naman akong kaalam-alam. Hindi na rin ako makapag-isip ng matino kaya napasigaw na lamang ako at nagmura ng pagkalakas-lakas na wala akong pakialam kung may magagambala man ako sa paligid. Basta gusto ko lamang ilabas ang nararamdaman kong galit. Sinubukan ko munang maupo sa gilid ng daanan. Mabuti na lamang talaga't may ilaw sa aking tapat. Napakadilim pa rin naman ang paligid. Naisip ko noon na magantay na lamang ng sasakyang paparahin at makikiusap na lamang ako. Sasabihin ko rin ang nangyari sa akin upang maawa sa akin at tulungan akong hanapin ang bus na sinakyan ko kanina. Ngunit lumipas ang ilang oras ay walang napadaan na kahit na anong sasakyan. Tila ba abandonado ang kalsadang pinaglalagyan ko. Nang mga sandaling yon, ay inip na rin ako. Wala kasi akong mapaglibangan at para bang nag-aantay din ako sa wala. Sa sobrang inis ko hindi ako nakaramdam ng kahit nakakaunting takot. Hindi ko alintana kahit na nasa kalagitnaan ako ng kawalan. Makalipas ang ilang sandali ay nagdesisyon na lamang akong maglakad. Hindi ko alam kung saan ako tutungo. Pero mas maigi nang umusad kaysa nag-aantay lamang. Baka sakaling may mararating ako na kahit papaano. Kahit hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin ay nagsimula pa rin akong lumakad. Tinungo ko ang direksyon kung saan nakaharap kanina ang bus na sinakyan ko. Hindi naman madilim ang daan kahit na probinsya ito. Punong-puno kasi ng ilaw ang kalsada kaya nakakasilaw ang liwanag na binibigay nito. Napakaganda rin ang daan at akala mo'y nasa ibang bansa ka. Masyado kasing moderno. Parang hindi nasa probinsya at hindi mo ito maikukumpara sa Maynila. Napakalawak rin ito kahit walang nagdaraan. Manghang-mangha ako sa nakikita ko kaya kahit papaano'y nalilibang ako sa paglalakad. Hindi rin ako makaramdam ng kahit nakaunting pagod at lalo pa akong ginanahan. Lumipas pa ang ilang sandali ay wala pa rin akong nararating. Sa tansya ko'y napakalayo na ng akin nilakad. Mga 1 kilometro na rin mahigit at nang mapansin kong pamilyar sa akin ang paligid ay kinutuban na ako. Para kasi nagpapabalik-balik lamang ako. Kinabahan na ako noon pero kailangan ko pa rin makapag-isip ng maayos. Kaya naman sinigurado ko na muna ang aking kutob. Iniwan ko ang kapares ng aking medyas. Para kung sakaling nagpabalik-balik lamang ako'y madadaanan ko pa rin ito. At kung hindi naman ay mas maganda dahil mapapanatag na ang loob ko at hindi ako magpapabalik-balik lamang. Makalipas ang mahigit 1 oras ay gumaan ang aking pakiramdam dahil hindi ko nanaraanan pa ang aking medyas. Alam ko na umuusad ako, ngunit makalipas pa ang halos kalahating oras ay bigla akong nabahala. Sa hindi kalayuan kasi ay natatanaw ko ang kapares ng medyas kong iniwan. Binilisan ko ang paglalakad upang kumpirmahin ito. Pinapanalangin ko rin na sana'y hindi ang medyas ko ang natatanaw ko ngunit nang malapitan ko ito ay nadismaya ako dahil ito nga yung medyas na aking iniwan. Totoo nga ang hinala ko na wala na ako nararating at nagpapaikot-ikot lamang ako sa lugar. Hindi ko na ulit alam ang gagawin. Mag-isa ako sa lugar na hindi ko alam at hindi ako makaalis. Sinubukan kong gisingin ang aking sarili sa pag-aakalang panaginip lamang ang lahat. Paano naman itanghali akong sumakay pagkatapos ay nakatulog lamang ako ng bagya ay biglang gabi na kaagad. Sa pagkakaalam ko rin ay 2 oras lamang ang biyahe ko. Dapat ibababa ako sa bus na may araw pang nakatirik. Sinampal-sampal ko ang aking sarili pero hindi ako magising-gising. Sinubukan ko rin kurutin ang aking balat pero walang epekto. Doon ko napagtanto na hindi ako nananaginip. Pero kung gising ako'y paano nangyari ang lahat ng ito, hindi kasi kapanipaniwala. Sinubukan kong maglakad ulit sa paniniwalang makakaalis na ako. Nag-focus akong mabuti sa daanan. Kanina kasi nalilibang pa ako siguro kaya nagpapabalik-balik lamang ako doon. Pero lumipas ang 1.5 oras ay bumalik na naman ako sa lugar kung saan ko iniwan ang medyas. Pero ang nakapagtatakay kanina pa ako naglalakad
ay parang hindi man lamang nag-iiba ang pwesto ng buwan. Para bang hindi umaandar ang oras sa lugar na yon. Walang-wala na akong pag-asa at ang nasa isip ko'y kinakarma na ako dahil sa aking maling desisyon. Inisip ko na hindi na lamang sana ako umalis at pinili na lamang na ayusin ang gulo sa aking pamilya. Pero huli na ang lahat, narito na ako sa sitwasyong ito at wala na akong magagawa pa. Nang desperado na ako'y may bigla akong naalala. Napanood ko ito noon sa telebisyon at narinig sa mga kwento-kwento na kapag naliligaw ay kinakailangan baliktarin ang suot na damit. Kapag ginawa raw yun ay tiyak na makakausad at makakawala ang sumpa o kung ano mang ginawa sa akin kung bakit ako naliligaw. Walang ano-ano ay ginawa ko na ang dapat kong gawin. Kahit na nasa gitna ako ng daan ay nagubad ako ng damit at isinuot ito ng pabaliktad. Matapos yun ay sinubukan ko ng maglakad muli. Hindi pa man ako nagtatagal na naglalakad ay naramdaman kong umuusad na ako. Papaano kasi may nakita na akong mga kabahayan sa hindi kalayuan, pero hindi lamang mga kabahayan ang aking nakita, pati na rin ang mga nagtataasang gusali. Hindi ko alam na may ganoon pala sa Samar. Ang inaakala ko kasi payak lamang itong probinsya na sagana sa matataban lupa na pinagtataniman ng kanilang mga produktong pang-agrikultura. Mali pala ako dahil mas maganda pa pala ang syudad nila kaysa sa Maynila. Napuno na ako ng pag-asa habang naglalakad pero may naalala muli ako. Mula rin sa napanood ko at narinig na kwento na kapag nabali mo raw ang sumpa ng pagkaligaw ay magagalit sa iyo ang gumawa nito. Kahit na hindi ako naniniwala sa mga lamang lupa o kung anumang mahihiwagang nilalang ay kinakabahan pa rin ako. Sa dami ba naman ang kababalaghang nangyari sa akin ay hindi ko mahulaan kung ano ang susunod. Kaya pinili ko na lamang maging alerto. Makalipas lamang ang ilang sandali ay may nakita na akong dalawang tao mula sa hindi kalayuan. Lalo ako napuno ng pag-asa ng mga sandaling yon dahil may nakita na akong tao at hindi na lamang ako mag-isa sa daanan. Agad ko silang nilapitan at kinausap. Nagtanong ako ng direksyon kung saan meron akong masasakyang bus patungo kila Ate May. Nagkatinginan silang dalawa pagkatapos kong magsalita. Pagkatapos nun ay ako naman ang tinignan nila mula ulo hanggang paa para bang kinikilatis nila akong mabuti. Pagkatapos itinanong ako ng isa kung paano ba ako nakapasok sa biringan at kung alam ko raw ba kung ano ang aking pinasok. Nagtaka ako sa tanong niya dahil hindi ko naman maintindihan ang ibig niyang sabihin. Sinabi ko sa kanya na wala akong ideya kung ano man ang tinatanong niya. Naiwan lamang kasi ako ng bus kanina nang ako ay umihi. Dahil sa akin sinabi, muli silang nagkatinginan at nag-usap sa lingguwaheng hindi ko maintindihan. Matapos yun ay tumingin sa akin ang isa't sinabing hindi raw ko dapat naroon dahil sa ekspresyon niya at itsura ng kanyang muka. Pagkakasabi nun ay napakaripas na lamang ako ng takbo. Takot na takot ako dahil naalala ko ang tagpo sa bus kung saan tulog lahat ng pasahero at nakatulala lamang ang konduktor at tsoper. Mukhang may napuntahan akong lugar na hindi ko dapat puntahan. Nang tumakbo ko narinig ko pang sumigaw ang dalawa kong kausap kanina. Tumigil raw ako sa pagtakbo at bumalik raw ako doon pero hindi ako nakinig. Kahit napagod na ako mula sa paglalakad kanina ay mas binilisan ko pa ang pagtakbo upang hindi nila ako maabutan. Pakiramdam ko kasi ay hinahabol nila ako dahil naririnig ko pa rin ang kanilang mga paa. Nang maramdaman kong wala nang sumusunod sa akin, ay binagalan ko na rin ang aking pagtakbo at tumingin sa akin likuran. Nang hindi ko na sila makita ay saka ako tumigil at doon ko naramdaman ng pagod. Hingal na ako noon at halos humiga na ako sa daan. Naghahabol na rin ako ng hininga kaya umupo muna ako saka nagpahinga. Wala akong iniisip ng mga sandaling yon, kundi kung paano ako makakaalis sa tinatawag nilang biringan. Ano ba kasing lugar ito? Bakit sinasabi nilang hindi ako dapat na narito? Bakit nga ba tulugan lahat kanina at tulala ang konduktor at tsoper ng bus? May kinalaman kaya ito sa pagkaligaw ko kanina? Maraming tanong ang pumapasok sa isipan ko pero wala rin akong maisip na sagot. Nang maging normal na ang paghinga ko ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Baka sakaling may mapatunguhan ako. Pero sa hindi kalayuan ay minakita na naman akong mga tao at mukhang may hinahanap sila.
Mukhang ako ang hinahanap nila at tila ba nasabi na nung dalawa kanina sa kanilang kasamahan na may dayong nakapasok sa kanilang lugar. Biglang nanumbalik ang takot ko ng mga sandaling yon at hindi ko na alam ang aking gagawin. Kung babalik kasi ako'y baka maabutan ako ng mga humahabol sa akin, kundi diretso naman ako'y makikita ako ng mga taong yon. Wala na akong ibang mapagpipilian kundi ang magpunta sa kakahuyan. Madilim pa rin ang mga oras na yon pero pinilit ko na lamang maging matapang kahit panandalian lamang. Doon kasi sa kakahuyan ay siguradong walang mga tao at hindi nila ako kaagad makikita. Gaya ng akin na pagdesisyonan ay nagpunta ako ng kakahuyan. Pinilit ko talagang labanan ang aking takot dahil hindi ko alam ang gagawin sa akin ng mga taong yon. Malapit na rin namang mag-umaga kaya naisip kong mas ligtas talaga ako sa kakahuyan. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad sa kakahuyan ay nakakita ko ng munting kubo sa hindi kalayuan. Pumutok na rin ang bukong liwayway kaya malinaw na sa aking paningin ang lahat dahil sa nakita ko kaya nag-iba ko ng daan. Baka may nakatira doon at isuplong pa ako sa kanyang mga kasama. Pero nang lumiko ako'y saka ko naman nakasalubong ang isang matandang lalaki. Pareho pa kami nagulat nung magkatinginan kaming dalawa. Nang may masmasan ako'y kumaripas ako kaagad ng takbo. Sumigaw siya't sinabing sandali lamang daw at hindi niya ako sasaktan. Litong-lito na ako noon pero pinili kong pakinggan ang aking isipan na nagsasabing pakinggan ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero gusto ko siyang pagkatiwalaan. Tumingin ako sa kanya habang papalapit siya sa akin. Base sa kanyang itsura ay mukha naman siyang mabait. Puti na ang buhok sa ulo, pati na rin ang balbas. May katabaan din ang kanyang pangangatawan at mukha siyang isang matandang ermitanyo. Tinanong niya ako kung bakit ako tumakbo nang makita ko siya. Sinabi ko naman sa kanya na may humahabol sa akin ng mga tao. Naiintindihan agad niya ang sitwasyon ko kaya naman inaya niya akong pumasok sa kanyang kubo. Nang makapasok ako sa kubo, tinanong niya ako kung alam ko ba kung nasaan ako. Medyo makaluma ang paraan ng kanyang pagsasalita. Para bang noong sakop pa tayo ng mga Kastila. Alam ko ang istilong yun dahil napag-aralan namin yun dati sa asignaturang kasaysayan. Sinabi ko naman na nandito ako sa lugar na tinatawag na Biringan at hindi ko alam kung bakit tinutugis ako ng mga tao. Bago pa siya makapagsalita ay ako muna ang nagtanong kung kumakain ba ng mga tagalabas ang mga tao rito at nakikita nila ako bilang kanilang pagkain. Natawa naman ang matanda sa akin tinanong. Sinabi niya na wala raw kanibal dito. Tumugon naman ako tinanong kung bakit ako hinahabol ng mga tao. Wala naman siguro ako nagawang kasalanan sa kanila. Sinabi ng matanda na bago niya sagutin ang mga tanong ko ay kailangan raw muna niyang malaman kung bakit ako naririto sa Biringan o kung paano ako napunta rito. Nang itanong nga niya yun ay nagsimula na ako magkwento. Ikinuwento ko ang nangyari sa bus kung saan may bumabang pasahero habang tulugan lahat at tulala ang parehong konduktor at tsuper. Sinabi ko na aksidente lamang ako nagising ng mga sandaling yon at nakiusap akong bumaba para umihi, subalit pagbalik ko ay wala ng bus. Sinabi ko rin na nung mainip ako kakahintay ay sinubukan kong maglakad pero nagpabalik-balik lamang pala ako sa pwesto. Sinabi ko rin saka lamang ako nakaalis ng baliktarin ko ang aking damit. Nakikita rin naman niya na nakabaligtad nga ito. Matapos yun ay sinabi ko rin na nung makakita ako ng mga tao ay nagtataka sila kung paano ako napunta ng Biringan. At nung mag-usap sila gamit ang ibang lingwahe ay kinutuban na ako kaya ako tumakbo. At pagkatapos nun ay may nakita akong ibang tao na may parabang hinahanap. Kaya naman pumunta ako ng kakahuyan para iwasan sila. Tutal ay magbubukang liwayway na naman kanina kaya ko rin siya nakita. Pagkatapos kong magkuwento ay nagsalita na siya. Makinig raw akong mabuti dahil hindi na raw niya uulitin ang lahat. Para rin daw sa aking ikabubuti. Ang lugar daw ng Biringan ay hindi mo makikita sa kahit na anong mapa sa Pilipinas at kakaunti lamang ang mga taong nakakaalam dito dahil hindi raw naman mga taong nakatira dito kundi mga engkanto. Ang mga engkantong ito raw ay mga makapangyarihan, kaya nilang gumamit ng mga mahika kahit anong uri nito, itim man o puti.
Nahahati raw sa 4 na uri ang mga napupunta rito sa Biringan. Una raw ay ang mga babaeng ginagawa nilang mga asawa. May mga kusang loob raw na sumasama sa kanilang mga kasintahang engkanto at meron din namang mga ginagayuma lamang. Sumingit ako sandali at tinanong kung wala bang mga babaeng engkanto, bakit kailangan tao pa ang kanilang gawing mga asawa. Sinabi naman niya na mayroon naman pero ang iba talaga sa kanila ay mas gusto ang mga tao dahil madali nila itong kontrolin. Hindi kagaya ng mga babaeng engkanto na makapangyarihan at marunong lumaban. Tinanong ko rin siya kung isa rin ba siyang engkanto at kung bakit niya ikinukwento sa akin yon. Sinabi niya naman sa akin na isa siyang tao at pinapakita niya ang ilog mula sa kanyang ilong patungo sa bibig. Tinanong ko kung bakit niya yung pinakita at sinabi niya na wala raw kasing ganoon ang mga engkanto. Muli akong nagtanong na kung tao siya paano naman siya nakapasok ng Biringan. Sumagot naman siya at sinabing patapusin ko muna raw siya magkuwento at magtanong na lamang daw ako pagkatapos. Tumahimik na ako at nagsimula na ulit siyang magkuwento. Ang pangalawang uri naman daw ng mga taong may busilak na puso. Sila daw yung mga sinubok na mga engkanto at napatunayang mabubuti talagang tao. Dinadala sila rito upang gantimpalaan ng ginto ang kanilang kabutihan. Saganang-sagana kasi sa ginto ang Biringan at hindi lahat ng engkanto ay masasama ang ugali. Mayroon sa kanilang nagmamasid sa mundong ibabaw at nagtititingin ng mga taong karapat-dapat na biyayaan ng ginto. Pero bago yun isusubukan muna nila ang mga ito at kapag nakapasay sa kanila dadalihin dito, ipaparanas ang masaganang buhay at muling susubukan. Ang makakapasay makakabalik sa labas at ang hindi ay dito na maninirahan. Pero dahil nga mabubuti sila ay maganda pa rin ang pamumuhay nila dito. At ang ikatlong uri naman ng mga tao ay yung taong labis ang kasamaan at mga ganid sa ginto. Hindi rin basta-basta ang pagkuha ng mga engkanto ng ganong klase ng tao. Sinusubok talaga nila ang mga ito at kung mapatunayang ganid talaga sila ay saka dadalhin dito hindi para magkaroon ng masaganang buhay kundi para gawing mga alipin. Sila yung mga nagmimina ng ginto, mga utusan at mga gumagawa ng matatayog na gusali rito sa Biringan. Kaya ang nakikita mong syudad ay silang may gawa nun. Pinopuwersa silang magtrabaho at ang hindi na kayang kumilos ay kanilang tinatapos ang buhay kasi nga wala ng pakinabang. At panghuli, ang ika-4 na uri, dito raw kami napangkat. Ang mga nakapasok sa Biringan ay hindi dinala ng mga engkanto, yung mga kusang nagpunta o yung mga aksidenteng nakapunta lamang. Wala na siyang sinabing ibang detalye tungkol pa rito. Marahil ay hindi niya alam ang mga mangyayari sa mga katulad namin. Pagkatapos ay ipinaliwanag rin niya ang mga nangyari sa akin mula sa bus. Kapag daw bumalik raw kasi ng Biringan ng ibang mga engkanto, ay sumasakay sila ng bus. At kapag malapit na raw sila gumagamit sila ng hipnotismo para makatulog ang mga pasahero maliban sa tsuper at konduktor. Pero hindi raw umiepekto ang pampatulog sa mga taong tulog na. Marahil ay tulog raw ako ng mga sandaling yon kaya hindi ako naapektuhan. At nang bumaba raw ako hindi na yun alam ng konduktor at tsuper dahil ang hipnotismo sa kanila ay kailangan na nilang magbiyahe pagkatapos makababa ang mga pasahero sa Biringan. At pagbaba ko pa nga lamang daw ay may nakamanman na sa aking engkanto. Marahil ay isa sa mga naging pasahero ng bus. Isinumpa niya raw akong maligaw upang habang buhay na ako sa lugar na yon, mabuti na lamang daw at nabali ko ang sumpa. Iyong dalawa naman daw na nakita ko. Gusto raw akong hulihin ng mga yon dahil nga napunta ako sa Biringan nang hindi sinasadya. Tinanong ko siya kung ano bang ginagawa sa mga kagaya namin. Sumagot naman siya at sinabing ang iba raw ay binubura ang alaala at pinapalabas na lamang. Pero ang iba'y ginagawang katulad ng mga alipin. Depende raw iyon sa kung ano ang magiging hatol. Muli ako nagtanong. Gusto ko kasing malaman kung paano siya nakapunta rito. Kaya iyon ang tinanong ko. Nagkuwento naman siya at sinabing ginayuma raw kasi ang kanyang dating nobya at humingi raw siya ng tulong sa isang albularyo para makapagbukas ng lagusan patungong Biringan. Nakapasok na siya pero hindi na niya nabawi pa ang kanyang nobya. At dito na siya tumanda. Tinanong ko naman siya kung bakit hindi siya nahanap ng mga engkanto. Sa tagal kasi ng panahon na lumipas ay nandito pa rin siya at nabubuhay. Sumagot siya at sinabing nagkaroon siya ng kaibigang isang engkanto
at iyon daw ang pumoprotekta sa kanya. Iyong kaibigan niya ring iyon ang nagbibigay sa kanya ng mga impormasyon dito sa Biringan, pati na rin sa labas, kaya alam pa rin niya ang lahat ng nangyayari. Hindi lang yon, may ginagamit din daw siya upang itago ang lugar na kinalalagyan namin mula sa mga engkanto. At ang kaibigan lamang din niyang iyon ang nakakakita rito dahil may pinapagamit rin siya. Napanatag ang loob ko dahil nalaman kong ligtas pala kami sa lugar na ito. Pero nagtataka ako dahil napakalalim ng pananagalog ng matanda. Hindi ko pa nga rin pala naitatanong ang pangalan niya, kaya sinamantala ko na rin ang pagkakataon na yon. Una kong tinanong ang pangalan niya at pagkatapos ay ang paraan ng kanyang pananalita. Rogelio raw ang kanyang pangalan at kung bakit ganoon ang kanyang pagsasalita ay dahil matagal na panahon na raw siyang nasa Biringan. Sinabi ko sa kanya na matagal na ngayon dahil binata pa siya noon at matanda na siya ngayon. Pero ang gusto kong malaman ay bakit sobrang luma. Hindi naman kasi ganoon magsalita ang lolo ko, para kasing nasa panahon ng mga Kastila si Mang Rogelio. Naunawaan naman niya ang aking tanong at kailangan ko rin daw malaman ang dahilan kaya sasabihin niya na yon. Naiiba raw kasi ang takbo ng panahon sa Biringan. Ang isang araw daw kasi dito ay buwan ang katumbas sa labas. Sa totoo raw ay panahon pangaraw ng Kastila nang mapunta siya rito. Isa rin daw iyon sa mga dahilan kung bakit hindi na siya bumalik pa sa labas dahil napaglipasan na siya ng panahon. Kaya nga lamang daw niya alam ang pagbabago dahil nga rin sa kaibigan niyang engkanto at ang engkanto raw yun na nakakalabas-pasok sa Biringan. Kaya alam rin niya ang tungkol sa mga makabagong transportasyon at ang iba pang mga bagay tungkol sa labas. Habang nag-uusap kaming dalawa may kumatok sa pintuan ng kanyang kubo. Sigurado siyang iyon ang kanyang kaibigan kaya agad niya itong pinagbuksan. At nang makita nga ako nito ay nagulat siya sabay sabing buti na lamang ay nakita niya ako. Inabahan ako sa sinabi niya dahil ang akala ko isusuplong niya ako sa kanyang mga kasama. Mabuti na lamang at hindi pala. Agad kasing tinanong ni Mang Rogelio kung bakit ako hinahanap nito at kung ano ba ang plano nila sa akin. Sinabi ng kaibigan ni Mang Rogelio na siya si Sator at wala siyang dalang masamang balita. Muli namang nagtanong si Mang Rogelio kung bakit nakapasok ako dito sa Biringan ng aksidente dahil walang nag-imbita sa akin. Sinabi naman ni Mang Sator na iyon lamang daw ang akala ko dahil hindi raw kasi aksidente ang pagpunta ko rito dahil pinlano yun ng isang maharlikang engkanto na nagngangalang Dahlia. Isang dalaga na kabilang sa angkan ng kanilang hari. Tinanong ko naman kung bakit. Wala kasi ako nakikilalang Dahlia. Baka naman napagkamalan lamang ako at may nakasabay akong pumasok dito. Sinabi ni Sator na hindi raw. Ako lamang daw ang nag-iisang tagalabas na nakapasok dito at inabisuhan raw ni Dahlia ang lahat ng mga engkanto na hanapin ako at dalhin sa kanya. Sinabi naman ni Mang Rogelio na baka nililin lang kami ni Sator at baka may malaking pabuya raw na naghihintay sa mga makapagdadala sa akin sa maharlikang engkanto na yon. Sumagot naman si Sator at sinabing hindi siya nagsisinungaling. Lalo na't nasa pangangalaga naman ako ni Mang Rogelio na bukod tangi niyang kaibigan tao. Ang dahilan raw kung bakit ako dinala dito ni Dahlia dahil daw pinakain ko siya at ikinuwento ang aking buhay. Sinabi ko naman na wala ko naaalalang dalaga na pinakain ko at kinuwentuhan. Ang alam kong ginawan ko ng gano'n ay isang matandang pulubi na may problema sa pag-iisip. Nagkatinginan muna sandali ang magkaibigan at saka nagsalita si Sator. Hindi raw kasi nabanggit ni Dahlia na pinagmukha niyang pulubi ang kanyang sarili. Marahil siguro kaya niya yun ginawa upang subukan ako kung bubuksan ko ang puso ko sa isang matandang pulubi at mukhang nakapasa raw ako sa pagsubok na yon. Tumingin sa akin si Mang Rogelio at sinabihan akong mag-isip kung paniniwalaan ko raw ba si Sator. Ayaw raw niya kasing impluwensya ng aking desisyon. Pagkasabi niya nga noon nag-isip muna ako. Hindi malayong totoo ang kwento ni Sator dahil nga ang sabi ni Mang Rogelio ay magagaling gumamit ng mahika ang mga engkanto. Pero bakit nag-iba ang asal ng matanda na sinabi nilang Dahlia noong nasa Sorsogon pa lang ako? Noong itinanong ko kung bakit siya nagpalaboy-laboy at bakit kilala siya ng mga tao roon, saka literal na tawid dagat ang Sorsogon at Samar. Napakalayo talaga kaya mahirap magtiwala. Pero base sa kwento sa akin kanina ni Mang Rogelio ay napakabait ni Sator.
Sa tagal kasi ng panahon na naroon siya sa Biringan ay ni minsan ay hindi siya tinatraidor ni Sator. Mukhang malaki rin ang tiwala nila sa isa't isa, kaya naman hindi siguro ako mapapahamak kung magtitiwala ako dito kay Sator kahit na isa pa siyang engkanto. Nilalang na hindi ko gaanong maunawaan. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ko kay Mang Rogelio na susubukan ko magtiwala kay Sator. Sasama ako sa kanya at pupuntahan ko ang sinasabi niyang Dahlia. Napangiti si Sator sa sinagot ko at sinabing hindi niya sisirain ang pagtitiwala ko sa kanya. Makalipas din ng ilang sandali ay nagpaalam na kami kay Mang Rogelio, saka kami lumisan. Tinanong ko kung hindi sasama sa amin si Mang Rogelio, pero sinabi niya na hindi raw siya pwedeng sumama dahil tutugisin raw siya ng ibang mga engkanto at hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanya. Kahit na maging hatol lamang daw sa kanya ibuburahin ng alaala at ibabalik sa labas, ay hindi niya makakayanan dahil pinaglipasan ng araw siya ng panahon at hindi na niya makakayanan pang tumira doon. Dahil sa sinagot niya hindi ko na siya pinilit pa. Nagpaalam na lamang akong muli at ibinili na niya ako kay Sator. Matapos yun ay naglakad na kami ni Sator palabas ng kakahuyan. Napakatahimik ng paligid pero hindi ko alintana. Dahil ako yung tipo ng tao na hindi masalita, hindi ako mahilig makipaghalubilo sa iba. At kung hindi ako kakausapin ay hindi rin ako makikipag-usap. Nang makalabas kami ng kakahuyan ay nakita kong may nag-aantay sa aming isang magarang sasakyan. Tinanong ko kung kanino yan at kung bakit may magarang sasakyan sa Biringan. Sinabi ni Sator na kanya raw yon at hindi lamang siyang may ganun doon. Halos lahat daw ng mga nasa loob ng syudad ay magagarang sasakyan at hindi lamang daw yun ang makikita ko kapag nalibot ko na ang buong Biringan. Tinanong ko naman kung paano ba nagkaroon ng ganoong sasakyan. May mga engkanto bang gumagawa nito? Sinabi naman niya na hindi raw dahil mula sa labas ang mga sasakyan na yon. Kaya itinanong ko kung paano nila yung naipasok. Sumagot siya at sinabing ginagamit nila ang mga gintong nakukuha sa Biringan upang ipagpalit ng salapi. At iyon ang ginagamit nila para makabili ng mga mamahaling bagay sa labas. At para may pasok naman nila ang mga yon, ay ginagamitan nila ng mahika ang mga nag-aangkat at nagbubukas sila ng lagusan. Kagaya na lamang ng nangyari sa konduktor at tsoper ng bus, wala silang maalala pagkatapos. Naintindihan ko naman ang sagot niya kaya hindi na ako nagtanong pa at sumakay na lamang sa kanyang sasakyan. Nang makapasok naman kami sa syudad ay namangha ako sa aking nakita. Hindi mo talaga aakalaing lugar ito ng mga engkanto dahil napaka-moderno. Ang imahinasyon ko kasi sa lugar ng mga engkanto ay isang malaking kagubatan at nakatira lamang sa mga punong kahoy. Hindi ako makapaniwala sa aking nakikita, pero totoo ito dahil ilang beses ko na rin sinubukang gisingin ang aking sarili at napatunayan kong hindi nga ako nananaginip. Paano ba naman sobrang tatayog ng mga gusali at nasisiguro kung mamahalin ang lahat ng mga materyales at hindi tinipid. Lahat din ng mga nakikita kong bahay na nadaraanan namin ay malapalasyo ang laki at napakalawak pa ng bawat hardin. Makalipas ang ilang sandali ay huminto ang sasakyang minamaneho ni Sator sa isang malaking tarangkahan. At dahil sa kulay nito ay alam kong gawa ito sa ginto. Hindi lamang dahil sa kulay kundi dahil nangingibabaw ang kintab nito. Agad naman binuksan ng isang bantay ang tarangkahan at tinanong kay Sator kung ano ba ang kanyang sadya. Nakita ko may ilog sa pagitan ng ilong at labi ang bantay kaya nalaman kong tao yon. Sinabi ni Sator na dala niya ang lalaking pinapahanap ni Dahlia. Pagkatapos itinignan ako ng bantay at malungkot siyang bumulong sa akin ng napakaswerte ko raw. Kitang-kita ko ang lungkot sa kanyang mga mata nang sabihin niya yon, pero wala naman akong magagawa dahil isa lamang akong hamak na tao. Matapos yun ay muling nagmaneho si Sator papasok. Napakalawak ng dinaraanan naming hardin at punong-puno ito ng sariwang damo. Mga halamang namumulaklak at mga punong kahoy na namumunga. Isa itong paraiso sa aking mga mata. Hindi nagtagal ay nakarating din kami sa aming patutunguhan. Para itong kastilyo mula sa mga pambatang palabas na mga hari at reyna lamang ang nakatira. Labis pa rin ako ng mga pero kailangan na naming pumasok sa loob ni Sator. Kung nakamamanga ang labas nito ay mas lalo na ang nasa loob
Napakagara ng mga kagamitan at napakarami nilang mga katulong. Pero nawala ang aking pagkamangha nang makita ang lungkot sa kanilang mga mata. Naalala ko kasi ang kwento ni Mang Rogelio tungkol sa kanila at alam kong may mga pamilya silang naiwan sa labas. Pero kagaya nga ng sinabi ko kanina, ay wala akong magagawa dahil isa lamang akong hamak na tao. Habang naglalakad ay sinalubong kami ng isang napakagandang dalaga. Hindi mo may kukumpara sa kahit na sinong artista ang kanyang mukha dahil wala siyang katulad. Nang nasa harapan na namin siya, saka naman lumuhod si Sator at sinabing kasama na niya ang lalaking hinahanap nito. Nakita raw niya ako sa kakahuyan at kinumbensing sumama sa kanya. Takot na takot raw ako sa pag-aakalang sasaktan ako ng mga engkanto, kaya ako nagtago sa kakahuyan. Matapos magsalita ni Sator ay pinatayo na siya at pinakuha ang kanyang gantimpala saka ito lumisan. Tama nga ang sabi ni Mang Rogelio, may gantimpala nga makapagdadala sa akin doon. Pero hindi yun dahilan upang mawalan ako ng tiwala kay Sator dahil mukhang hindi naman ako mapapahamak dito. Isa pa'y nagsinungaling lamang siya upang protektahan din si Mang Rogelio dahil kung sinabi niyang doon niya ako nakita sa kubo nito, ay tiyak na hahanapin ng mga engkanto si Mang Rogelio. Matapos umalis ni Sator ay binati ako ni Dalia dahil nakarating na ako sa Biringan. Masaya raw siyang nakapunta ako rito kahit na may kaunting aberya. Hindi raw niya kasi inaasahang matatakot ako. Sinabi ko naman ang rason kung bakit ako natakot dahil iyon sa nangyari sa aking pagkakaligaw. Pagkatapos itinanong niya ang detalye at ikinuwento ko naman. Nang marinig ang kwento ko ay nagpatawag siya ng mga engkanto at may sinabi siya gamit ang kanilang lengguwahe. Pagkatapos ay humarap siya sa akin at sinabing mananagot raw ang engkantong lumaro sa akin. Matapos yun itinanong niya ako kung naaalala ko pa ba siya. Sinabi ko namang hindi, pero ayon kay Sator ay naisip ko na siyang matandang babae na nakilala ko sa Sorsogon. Tama raw ang aking sinabi. Hindi raw kasi niya nasabi na nag-itsura siyang matanda sa mga engkantong pinahanap niya sa akin. Bigla ko naisip ang nangyari sa Sorsogon. Kaya tinanong ko siya kung bakit siya nagwala. Nung tanungin ko kung bakit mag-isa lamang siya at pagala-gala, napangiti lamang siya nang itanong ko yon. Pagkatapos ay sinabi niyang ayaw niyang magsinungaling at mag-imbento ng kwento, kaya naman nagwala na lamang siya. Totally kilala naman daw siyang baliw sa lugar na yon. Marami akong gustong itanong at hindi ko alam kung paano yon pagsusunod-sunurin, kaya naitanong ko na lamang kung bakit niya ako dinala sa lugar na ito. Hindi niya ako kagad sinagot. Sinabi niyang nagugutom na raw siya kaya niyaya niya akong kumain. Sa pagkainan na lamang daw niya sasagutin ang aking katanungan. Matapos yun ay nagpahanda na siya ng pagkain sa hapag at pinaupo na ako sa kanyang tabi. Habang kumakain ay sinagot niya ang aking tanong. Matagal na raw kasi siyang naghahanap ng mga taong may mabubuting puso na gusto niyang tulungan. Kaya nagtungo siya ng Sorsogon at nagpapanggap na pulubi. Pero dahil maraming tao, lalo ng mga kalalakihan na tutulong sa isang napakagandang pulubi, ay kinailangan niyang magpalit ng anyo bilang isang matanda. Napakadali lamang daw kasing gawin iyon para sa kanya. Marami na raw siyang nilapitan pero walang tumulong ni isa sa kanya. Ang iba pang araw ay pinandidirihan siya. Kaya ang araw ako'y kakaiba dahil hindi ako nakaramdam ng pandidiri. Hindi raw ako nag-alinlangang tulungan siya kahit alam ko sa sarili ko na kakaunti lamang ang hawak kong pera. Naaawa rin daw siya sa kwento ko kaya naman gustong gusto niya akong tulungan. Pero kung alam lamang niya ang kwento ko, ibig sabihin ay alam din niyang hindi ako isang mabuting tao. Kaya muli ko siyang tinanong. Sinabi naman niya sa akin. Naalalahanin ko ang sinabi niya noong kumakain kami sa Sorsogon. Matapos noon ay sinabi niyang kumain na lamang daw ako ng kumain dahil pagkatapos daw ay may naghihintay sa akin. Dahil sa kanyang utos ay kumain ako. Tinikman ko ang lahat ng nakalapag sa mesa maliban sa isa, ang kanin na kulay itim. Nang kukunin ko na kasi yun ay pinigilan niya ako. Ang sabi niya ay bago ko raw yun kainin ay kailangan ko munang mamili. Kung maiiwan na raw ako sa Biringan ay gagantimpalaan niya ako ng malaking parte ng kayamanang mamanahin niya sa kanyang mga magulang at gagawin raw niya akong kanyang asawa. Isa rin daw iyon sa mga dahilan kung bakit ako naririto. Ako raw kasi ang kanyang tipo. Nagulat ako sa kanyang alok dahil lubang hindi makatotohanan. Ako na hamak na hampas lupa ay natipuan ng isang napakagandang engkanto.
Napakahirap paniwalaan. Habang nag-iisip ako'y muli siyang nagsalita. Kung tatanggapin ko raw ang kanyang alok, ay pwede na raw akong kumain ng itim na kanin at hindi na ako muli pang makakabalik sa labas ng biringan. Pero kung ayaw ko raw naman yun ay gagantimpalaan pa rin niya ako ng ginto bilang kabayaran ng pagtulong ko sa kanya at pagkakaroon ng mabuting puso, pero hindi na ako muli pang makakabalik ng biringan. Matapos yon, hindi na ako nag-isip at sumagot na lamang. Ayoko pa rin kasing talikuran ng aking pamilya sa kabila ng mga nangyari. Sinabi ko yun sa kanya at kung pagkakalooban man niya ako ng ginto ay gagamitin ko yon upang mabayaran ang lahat ng utang ng aking nanay at para maiahon ng aming pamilya sa kahirapan. Namangha siya sa aking isinagot at sinabing masusunod raw. Pero may isa pa akong hiniling sa kanya. Ikinuwento ko ang tungkol kay Mang Rogelio at hiniling ko kung pwede sana siyang tumira sa syudad para kahit papaano ay makabayad din ako sa kabutihang ginawa niya sa akin. Sumagot si Dalia at sinabi niya na kung gagawin ko raw yon ay babawiin niya ang aking gantimpala. Kaya raw mamili ako kung ginto o si Mang Rogelio. Hindi naman ako naghalinlangan at kumiti muna ako at nagpasalamat dahil mabubuhay na si Mang Rogelio ng walang pag-aalinlangan. Muli siyang nagulat sa aking sinagot at sinabi niyang nakapasa ako sa huli kong pagsubok. Dahil masinuna ko pa ang kapakanan ng ibang tao kaysa sa sarili ko o pamilya. Sinabi ko naman na kaya kong pagtrabahuan ang pinapangarap kong magandang buhay sa aking pamilya. At dahil doon ay sinabi niyang ipapahatid niya ako kaagad sa labas dala ng isang kahong puno ng ginto. Sayang daw ang oras dahil baka mapatagal pa ako rito at hindi ko naabutan pa ang aking pamilya. Siya nga raw palang bahala kay Mang Rogelio at ipapatrabaho niya raw ito kay Sator. Dahil doon ay hindi na ako nakapagpaalam pa kay Mang Rogelio at agad akong pinainom ni Dalia ng pampatulog. Kailangan daw iyon para hindi ko malaman kung paano nila ako nilabas ng biringan. Paggising ko'y nasa sakayan na ako ng barko katabi ng isang kahon. Nang buksan ko yun ay nakita kong nagniningning ang mga ginto sa loob. Wala akong kapera-pera ng mga sandaling yon, kaya naman naisip kong humanap ng bumibili ng ginto at matagumpay ako nakapagbenta ng ilang piraso. Pagkatapos ay bumiyahe na ako pabalik sa amin. Nang makauwi ako'y parang nakakita ng multo ang aking nanay at ang aking mga kapatid. Mahigit 1 taon na raw kasi nila akong hinahanap at inakala nilang patay na ako. Walang ano-ano'y humingi sa akin ng tawad si Jun dahil sa kanyang nagawa. Labis raw niyang pinagsisihan na nadala lamang daw siya ng kanyang emosyon. Ang nanay ko naman ay sinabing hindi na raw siya nagsusugal at umutang makalipas kong mawala at pinagigihan na lamang daw ang pagtatrabaho para mabayaran ang utang niya. Tinulungan daw siya ni Jun dahil huminto raw ito sa pag-aaral at nagtrabaho na lamang. Masaya ako sa akin narinig dahil hindi ako nagsisi na binalikan ko sila. Sinabi ko sa kanila na hindi na nila kailangan magtrabaho at pinakita ko ang dala-dala ko. Napakarami nilang tanong kaya nag-isip na lamang ako ng dahilan. Ang sabi ko'y nagtrabaho ako upang mag-alaga ng isang matandang wala ng pamilya. At nang yumao ito ay pinamana niya sa akin ang kanyang mga ginto. Naniwala naman sila sa akin kaya hindi na ako nahihirapan. Mula noon ay naging masaya na ang aming pamumuhay. Malaking pasasalamat ko sa mga tumulong sa akin mapatao man o engkanto. Pero nalulungkot pa rin ako kapag naaalala ko ang mga taong naging alipin nila. Dahil naniniwala akong kaya pang magbago ng mga tao. Pero wala akong magagawa dahil isa lamang din akong tao na katulad nila. Hanggang dito na lamang po ang kwento, Sir Joseph. Maraming salamat po. Yon, napakaganda ng kwento mga ka-DM. Ano po sa palagay niyo yung nangyari kay Mang Rogelio? Bali hindi na kasi nabanggit sa kwento. Pero sa tingin niyo, susunod kaya sa usapan yung reyna na si Dalia doon sa pakiusap ng ating sender? Yun lamang po. Sana po i-komento nyo sa baba yung inyong mga sagot. Maraming salamat pong muli.